May I invite everyone to stand up as I read the Word of God sa Genesis chapter 5. Follow along as I read the Word of God. Verse 1, ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Sila'y nilikha niya na lalaki at babae at matapos pagpalain, sila'y tinawag niyang sangkatauhan. Si Adan ay 130 taon nang maging anak niya si Seth na kanyang kalarawan. Nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at babae. Namatay siya sa gulang na 930 taon. Si Seth ay 105 taon nang maging anak niya si Enos. Nabuhay siya ng 807 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 912 taon. 70 taon naman si Enos nang maging anak niya si Kenan. Nabuhay pa siya ng 815 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 905 taon. Si Kenan naman ay 70 taon nang maging anak si Mahalalel. Nabuhay pa si Kenan ng 840 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 910 taon. 65 taon si Mahalalel nang maging anak si Jared. Nabuhay pa si Mahalalel ng 830 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 875 taon. Si Jared ay 162 nang maging anak niya si Enoch. Nabuhay pa si Jared ng 800 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 962 years. 65 taon naman si Enoch nang maging anak niya si Matusalem. 300 taon pang nabuhay si Enoch na kasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 taon, 24 at sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ang Diyos. Pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Si Metusalem ay 187 taon na maging anak niya si Lamek. Nabuhay pa si Metusalem ng 782 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 969 na taon. Si Lamek naman ay 182 taon na magkaroon ng anak. Sinabi niya, mula sa lupang ito, sinumpa ni Yahweh, pinanganak ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at paghihirap. Kaya Noe ang ipinangalan niya sa kanyang anak. Nabuhay pa si Lamek ng 575 taon at nagkaroon din siya ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 770 taong. Si Noe na may 500 na nang maging anak niya sina Shem, Ham at Japhet. So, you may now be seated. Sa Genesis chapter 3, we have seen about the fall of man dahil sa kasalanan. They did not believe and obey ang salita ng Diyos. Sinuway nila, remember, sinuway nila ang kanyang utos. And so, nasira ang relasyon sa Diyos ng tao at even sa isa't isa, sa nakapwa-tao, si Adan at Eva, and even sa creation ng mundo. And because of this, pumasok ang spiritual and physical na kamatayan sa sangkatauhan. Sa Genesis chapter 4 naman, na kung saan makikita natin lumala ang kasalanan ng, you remember the story, di ba? Pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel. At hindi siya nagsisi and umalis siya sa presensya ng Panginoon upang magtatag ng lipunang hiwalay sa Diyos through sa kanyang lineage. So, we have seen ang malungkot na kalagayan ng humanity. But there's hope. Remember, there's hope. Instead na sa lahi, salip na lahi ni Cain, itinatag na ni God ang bagong lahi sa pamagitan ni Seth, godly lineage, maka Diyos na lahi. And after Genesis chapter 4, sinabi sa Genesis chapter 4, if you will look sa verse
25, verses 25 and 26, basahin ko po. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel na pinatay ni Cain at ito'y tinawag niyang Seth. Si Seth ang ama ni Enos. Noon nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba. Now here sa Genesis, the question is, ano ang nakikita ninyo kapag binabasa ninyo ang Genesis chapter 5? Perhaps some of you, as you read this chapter, you feel like boring ang pakiramdam. Nakakabagot na it's only, as you notice, only a list of names. Or perhaps isang kabanata na you want to skip kasi puro lang names. Isang bagay na tila walang kinalaman sa ating buhay. Maring ito ang iniisip ninyo. Ngunit I hope that you will see na ang Genesis chapter 5 is more than a list of names na, perhaps you think skip natin kasi mga pangalan lang. In this chapter, tinuturo about kay God, about sa Diyos, and about sa ating sinful condition, and about sa pagkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos. Yes, ito dito sa Genesis chapter 5 na initala o ni-record ni Moses about ang linya ni Adam mula kay Adam sa pamagitan ni Seth hanggang kay Noe na for those na nagbabasa ng Bible, alam niyo kung saan nagmula ang lahi ni Kristo. Ito yung pinagmulan na lahi ni Kristo. So, sa Genesis chapter 5, it is clear na ang genealogy ni Adam ay hindi lang listahan ng mga apo. It shows rin ng dalawang landas ng buhay. Yung lahi ni Cain na hiwalay sa Diyos at ang lahi ni Seth na may pananampalataya. And it shows also ng mga mananampalataya na they love prayer. They love to call upon the name of the Lord. Mga mananampalataya na tumatawag sa pangalan ng Panginoon. But you notice, dito rin, na kaunti lang ang naitalang tungkol sa mga lalaking ito o sa kanilang ginawa. And more na mababasa natin about sa kanilang mga anak. Mahabang buhay and then they died. Diba? So, before, yung buhay ng tao, napakahaba pa. Okay? Hanggang sa paikli ng paikli ng paikli. And you notice here, na ang lahi ni Seth, it reminds us about sa death, ang tungkol sa kamatayan. But through Enoch, if you remember what we read, through Enoch, it shows also about the hope of eternal life. Kasi hindi namatay si Enoch na nawala siya kasi sa binasa natin, kinuha siya ng Diyos. And we notice din na yung word na siya ay lumalakad, namumuhay na kasama ang Diyos. And mula rin sa linya ni Seth, nagmula si Noah, at mula sa kanya, nagmula si Abraham, Isaac, Jacob, and last, sa kanya nagmula din si Jesus Christ sa lahi na ito. And dito rin sa Genesis chapter 5, Moses shows us na yung bayan ng Diyos ay may godly na pinagmulan sa lahi at ito ay si Seth. At siya rin ang example na dapat nilang tularan habang nabubuhay sa isang mundo na hindi kumikilala sa Diyos. Alam nila about kay God, namatay sa cross, but they live sa buhay na hindi ang Diyos ang nasusunod at hindi pinag-aarihan ng Diyos. So they don't acknowledge in this time, maraming mga tao, kaunti lang ang mga godly, kaunti lang ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon, tumatawag sa Diyos. Karamihan is mga ungodly. But despite na sila ay napapalibutan ng mga ungodly na mga tao, we see na mayroong pamilya na tumatawag sa Diyos, mga pamilya na godly. And isn't it, iyan ang gusto natin na mangyari sa ating family, na ipaasa natin sa ating line ang pagiging godly, sa ating lahi ang patuloy na pagsunod sa Diyos, paglilingkod sa Diyos, umiibig sa Diyos. That's what we want to see sa ating family. I know kung some of you, gusto nyo, pangarap nyo, gusto ko siya maging doktor, gusto ko siya maging piloto, stewardess, whatever. That's good.
Pero ang pinakahigit na hangarin natin sa ating pamilya, ang higit na pagpapala, ay hangarin natin sa ating pamilya na sila ay lumalakad ng ayon sa kalooban ng Diyos. Okay? And so again, remember, we are the same today. We are in this world. Nabubuhay tayo sa mundong ito na madaling makalimot sa Diyos. And so, we are encouraged na hindi tayo dapat sumabay sa takbo ng mundong ito. Na karamihan, they don't acknowledge God sa kanilang buhay. Namumuhay ng hiwalay sa Diyos. So, kaya, ang challenge sa atin today is just simple. Mamuhay tayo na kasama ang Diyos. Ang paglakad na kasama ang Diyos, it means we have a life na closer, na may closer relationship sa Diyos. Namumuhay tayo ng malapit sa Diyos, araw-araw sumusunod sa Kanyang kalooban. Now, let's look at our text. Himay-himayin natin. Now, we see first creation. It reminds us, Moses reminds us about sa paglikha ng Diyos sa tao. And it is good na mapaalalahanan tayo kung sino ang lumikha sa atin and what is our purpose kung bakit tayo nandito sa mundo. Verse 1. Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Notice, ayon sa kanyang larawan. Sila ay nilikha niya na lalaki at babae. You notice here, dalawa ang linikha na tao. Lalaki at babae. Okay? That is clear sa ating text. Dalawang tao lang linikha ng Diyos. At matapos pagpalain, sila ay tinawag niyang sangkatauhan. Verse 3, si Adan ay 130 taon nang maging anak niya si Seth na kanyang kalarawan. Nabuhay pa siya ng 800 taon at nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at babae. Namatay siya sa gulang na 930 taon. You notice, dito sa ating binanggit ni Moses, si Adan na simula ng tala ang kanan ay hindi niya binanggit ang kasalanan. Hindi ba? Kapag nagkasala ang tao, madaling maalala, di ba na naririnig natin, madaling maalala ang kanyang pagkakasala kaysa sa kanyang ginawang mabuti. Yun ang tao, di ba? I-emphasize niya kung anong mali ng tao, but you know, ang kanyang nagawang maganda na tahuban na dahil sa isang pagkakamali o dahil sa kasalanan. And you know, walang forgiveness, palaging bitter ang puso ng tao sa kanyang kapwa. But not God. You notice here. You notice na hindi binanggit ang kasalanan ni Adan dito. Kundi ang binanggit dito ay ginawa siya na kalarawan ng Diyos ayon sa wangis ng Diyos. Gayong alam natin, di ba? Mula sa Genesis chapter 3, ang pagkakasala ni Adan. And sa Genesis chapter 4, kung paano nagsimula ang kasamaan sa mundo through sa kanyang mga anak na sa pamagitan ng kanyang anak na si Cain. And perhaps we expect na babanggitin ang kasalanan ni Adan. But instead, hindi ito ang in-emphasize ni Moses. Ang kanyang, sa halip pinaalala niya na si Adan, ang tao ay nilalang ng Diyos ayon sa kanyang sariling wangis. Hindi binanggit dito si Adan sa chapter 1, Genesis chapter 1, ng kasala. Kundi binanggit dito, si Adan ay ginawa ng ayon sa wangis ng Diyos. Dito, inintroduce si Adan as special na creation ng Diyos. Ginawa ayon sa kawangis ng Diyos, kanyang wangis. And God bless him. And so it shows about the goodness and grace ng Diyos. Despite sa pagkakasala, despite sa mga pagkakamali, God is still gracious. God is still good, di ba, sa buhay natin. Hindi para magpatuloy sa maling gawain, kundi ito ay mag-encourage sa atin na mas mahalin natin ang Diyos kaysa sa ating sarili. Mas sundin ang nais ng Diyos kaysa ang ating nais. And so, ang Genesis chapter 5 verse 1 and 2, it reminds us about the message in verses 27 to 28 of Genesis chapter 1. You remember, sinabi ng nilalang niyang tao, sabi dyan sa verse 27, Genesis chapter 1 verse 27, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Binibigyan ko kayo
ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. So these verses, it remind us about na nilikha tayo ng Diyos to have a personal relationship with Him. To have personal na relasyon sa Diyos. And kahit na sinisira ito ng kasalanan, the original purpose ng pagkalikha ng Diyos sa atin, it remains. Na magkaroon tayo ng personal na relasyon sa Kanya. Ang pagpapala and ang panawagan ng Diyos sa atin ay it remains. Kahit ka pa lumayo, kahit hindi mo siya pinakikinggan, ang kanyang calling sa buhay mo, it remains. Hindi nagbabago. And that is to have a personal relationship with Him. Now, moving on sa pangalawang segment, dito makikita natin, pangalawang punto is, dahil sa, kasalanan ng tao, dumating ang kamatayan. So, ang kamatayan, verses 3 to 27. So, ang Genesis chapter 5, it reminds us, di ba, when God created everything, anong palagi niyang sinasabi? It was good. It was good. 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 Tulad ng malinaw na pattern sa Genesis chapter 1, may pattern din sa chapter 5. Sa Genesis chapter 5, paulit-ulit ang praise na at namatay siya. Habang sa Genesis chapter 1, ang paulit-ulit na praise ay mabuti. It was good. It was good. Dito sa chapter 5, namatay siya, at namatay siya, at namatay siya, at namatay siya. Nang likhain ng Diyos ang langit at lupa, di ba? Sabi niya, mabuti, 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 at napakabuti. But now, hindi na lahat ay mabuti. Nagkasala ang tao at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya paulit-ulit ang praise dito sa chapter 5, at namatay siya, at namatay siya, at namatay siya. And so, habang binabasa natin ang verses 6 to 20, listen, na paulit-ulit na in-emphasize ang kamatayan. Basahin ko sa verse 6. Si Seth ay 105 taon nang maging anak niya si Enos. Nabuhay pa siya ng 807 taon at nagkaroon na din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 912 taon. 70 taon naman si Enos nang maging anak niya si Kenan. Nabuhay pa siya ng 815 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 905 taon. Si Kenan naman ay 70 taon nang maging anak si Mahalalel. Nabuhay pa si Kenan ng 840 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 910 taon. 65 taon si Mahalalel nang maging anak si Jared. Nabuhay pa si Mahalalel ng 830 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 875 taon. Si Jared ay 162 nang maging anak niya si Enoch. Nabuhay pa si Jared ng 800 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 962 taon. Now in verses 25 to 27, si Methuselah ay 187 taon nang maging anak niya si Lamech. Nabuhay pa si Methuselah ng 782 taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 969 taon. So, ang kamatayan ay hindi maiiwasan. There's a time to be born and there's a time, mayroon din panahon ng kamatayan. The Word of God is always true. And compare sa salita ni Satanas, palaging kasinungalingan. You remember, sinabi ng Diyos, sa araw na kainin mo ang puno na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama, tiyak na mamamatay ka. You remember? Verse 17, Genesis chapter 2. Anong sabi ni Satanas? Hindi kayo mamamatay. Ngunit, chapter 5 shows us na tama palagi ang Diyos. Hindi kailanman nagkakamali ang Diyos. Ang kanyang warning ay talagang seryoso. Ang praise dito at namatay siya, we notice here. Paulit-ulit dito sa chapter 5. Verse 5, verse 8, verse 11, verse 14, verse 17, verse 20, verse 27, and verse 31. Ang isang bagay po na tiyak na pangyayari sa buhay ng tao ay lahat tayo ay mamamatay. Malibang lang kung bumalik agad ang Panginoon. And so lahat tayo ay mamamatay at pagkatapos ay haharap tayo sa Diyos upang magbigay sulit sa ating buhay. Ngunit ito po ang mabuting balita. Hindi kayang lipulin ng kasalanan ang sangkatauhan.
Totoo na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit may biyaya ang Diyos. Hindi niya hinahayaan na tuluyang mawala ang sangkatauhan. Hindi kayang lipulin ng kasalanan ang bayan ng Diyos. If you read the story, palagi siyang may mga remnant, may mga natitira. Palagi. Palagi may natitirang mga taong tumatawag sa Kanya, naniniwala sa Kanyang promise at sumusunod sa Kanyang salita. So at Genesis chapter 5, ito ay talaangkanan ng 10 lalaki mula kay Adan hanggang kay Noah. Ang 10 salinlahi mula kay Adan hanggang kay Noah ay namuhay sa pananampalataya sa gitna ng mga ungodly na mga tao na walang pananampalataya, mga tao na namumuhay sa kasalanan, mga tao na hindi kinikilala ang Diyos sa kanilang buhay, mga tao na disobedient, hindi sinusunod ang Diyos, mga tao na hindi nananampalataya sa Kanya. Kapag binabasa natin ang story ni Adan, Seth, Enos, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech at Noah, it's not just a simple na tala o record ng mga sinaunang mga pangalan. But it is the story ng pananampalataya sa gitna ng hamon sa buhay, na kung saan malakas ang impluensya ng sanlibutan, malakas ang hatak ng mundo na gumawa ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, pero nananatili silang tapat sa Panginoon at nanatiling nagtiwala sa Panginoon. And so ang 10 lalaking ito, you can say, sila ay higante ng pananampalataya. Tumanggi silang sumunod sa kultura ng kanilang panahon at iniwan ang pamana ng pananampalataya sa mga sumunod na henerasyon. So, and if you remember, if you read sa New Testament sa Hebreo chapter 11, si Enoch at Noah ay binanggit bilang halimbawa ng mga bayani ng pananampalataya. Kung ang record dito, ang talangkanan na ito ay nagpakita lamang ng bawat lalaki, ang bawat lalaki ay nabuhay, nagkaanak at namatay, it will be a dark story. Madilim na kwento. But, despite sa nakakalungkot na pattern at namatay, di ba yung praise, may isang maliwanag na kakaiba dito at ito ay ang buhay ni Enoch. Ito yung hope. Ito yung nagbigay ng pag-asa na death is not the end of everything sa buhay ng mga may relasyon sa Diyos. In fact, tinatawag na natin itong it is this beginning. Ito'y graduation para after this life is you will enter sa presensya ng Panginoon sa eternity. So, notice with me in verses 21 to 24. And also in verse 29 to 32, you will see the hope. Verse 21, 65 taon naman si Enoch na maging anak niya si Methuselah. 300 taon pang nabuhay si Enoch na kasama ang Diyos at nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng 365 taon. 24 sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos pagkatapos nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Di ba? Palagi inuulit yung praise, interesting, at namatay siya, at namatay siya, at namatay siya, at namatay siya. And then, biglang, at nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Hindi siya namatay. Nawala siya, kinuha siya ng Diyos. That is the hope. Now, kailan at bakit nagsimulang lumakad? Importante na makita rin natin dito yung sinabi about kay Enoch na lumakad siya na kasama ang Diyos. And when is that? And why na nagsimulang lumakad si Enoch na kasama ang Diyos? Verse 22, tingnan nyo. Pansinin nyo po. 300 taon pang nabuhay si Enoch na kasama ang Diyos. This shows na pagkatapos na ipinanganak ni Methuselah, nagkaroon ng mahalagang pagbabago sa buhay ni Enoch nang siya ay nagsimulang lumakad kasama ang Diyos. Why? Maaring may kaugnayan ito sa kahulugan ng pangalan ni Methuselah o Methusalim sa Tagalog. Ang pangalan, ang ibig sabihin ng Methusalim sa Tagalog o Methuselah sa English ay kapag siya ay namatay, ito ay darating. Okay? That's what it means. Kapag siya ay namatay, ito ay darating. Sinabi ng Diyos kay Enoch na ang buong mundo ay guwawasakin niya ng baha sa taon na mamamatay ang kanyang anak niya, si Methuselah. Interesting ang pangalan niya, ang ibig sabihin, kapag siya ay namatay, ito ay darating. And because of this, naging buhay na warning si Methuselah sa mundo about sa judgment ng Diyos. And for sure, ito yung nagbulat kay Enoch at nagtulak sa kanya na magsisi at mamuhay ng mapagpakumbaba at mamuhay ng malapit sa Diyos. Alam niyo ba na kinumpirma ni Jude sa New Testament na nakipag-usap ang Diyos kay Enoch? Kaya siya ay tinuturing na isang propeta. Hindi lamang niya nalaman ang nalalapit na paghuhukom,
na kung saan sa panahon, sa taon ng kamatayan ng kanyang anak na si Methuselah, kundi nagpropesiya rin siya tungkol sa pangalawang pagdating ni Kristo. Sa Jude chapter 1, verses 14 and 15, basahin ko po para sa inyo, verse 14, Jude chapter 1. Tungkol din sa kanilang pahayag ni Enoch, na kabilang sa ikapitong salinlay mula kay Adan. Sinabi niya, tingnan ninyo, dumarating ang Panginoon kasama ang kanyang libo-libong mga banal na anghel upang hatulan ang lahat. Paparusahan niya ang lahat ng ayaw kumilala sa Diyos dahil sa kanilang mga kasamaan at paglapastangan sa Diyos. Ginamit ni God si Enoch bago siya dinala sa langit. Naging instrumento siya para sa paghahayag ng kanyang mensahe. Sa loob ng 300 taon, si Enoch ay nangaral, nagbabala at nagpropesiya sa mundong karamihan ay masama at hindi nagsisi sa kanilang mga kasalanan. And even sa buhay ni Noah, di ba? Nangaral din siya pero walang nakinig, walang na tumanggap. Ang naligtas lang ay siya at ang kanyang mga pamilya at ang mga hayop. Napakahabang taon na nangaral siya. Pinagtatawanan lang siya ng mga tao. Hindi nakinig ang mga tao sa kanya. And in the last day, ang tao ay magiging worse at hindi nakikilalanin ng Diyos sa buhay nila. And we are now in the last days. Maraming mga tao na binabaliwala ang Diyos at palaging sarili ang nagiging sentro ng kanilang buhay. Now, 2 beses sinabi ni Moses na si Enoch ay lumakad kasama ang Diyos. Ganito din ang sasabihin tungkol kay Noah sa chapter 6 verse 9. And let's understand muna ang paglakad na kasama ang Diyos, kung ano ang meaning nito, ang kahulugan nito. Ang paglakad na kasama ang Diyos, it means you have a close and personal na relasyon sa Kanya. So let's check ourselves. Close ka ba kay God? Close ka talaga? May personal na relasyon ka? Just observe sa relasyon natin sa kapwa. What do you do kung meron kang close na relasyon sa isang tao? You spend a lot of time sa kanya, hindi ba? You communicate, you spend time, special siya palagi. Walang araw na hindi mo pwede na siya ay makasama at makausap. Kasi meron kang close na relasyon sa iyong kapwa. Ganyan rin po ba sa Panginoon? If you remember sa Genesis chapter 3, naglakad ang Diyos sa hardin. At the end, He called Adam, na kung saan it shows about His relationship sa Kanya. It shows na madalas na naglalakad ang Diyos kasama ang tao sa hardin. Palagi nga ang layunin ni God na mamuhay ang tao na malapit sa Kanya. And so yung praise na lumakad kasama ang Diyos, it indicates na meron siyang close na relasyon and obedience, sumusunod siya. It means na sumusunod siya sa parehong direksyon ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, close kami, pero iba ka ng direksyon. Did you get that? So that's what it means ng paglakad ng kasama ang Diyos. Kung saan siya, doon ka. Kung saan ang direksyon niya, doon din ang direksyon mo. Kasi gusto mo na malapit sa Kanya. Kung ito lamang yung praise sa Bible tungkol kay Enoch, maaaring mysterious rin kung ano ang naging katangian ng kanyang buhay at kung ano talagang nangyari sa kanya. Ngunit, hindi lang dito nagbigay about sa buhay ni Enoch, kasi short lang ito. Pero nagbigay din ang New Testament na ang mayakda ng Hebrew tungkol sa buhay ni Enoch. In fact, let me read it to you. Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 sa New Testament, verses 5 and 6. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. See? Perhaps you think, nawala si Enoch? Hindi, imposible na hindi siya namatay. Namatay siya. Perhaps maybe you think namatay siya, pero sinabi dito na si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Kinumperm ng Hebrews chapter 11 verse 5. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya.
Now, the life of Enoch it shows na ang kanyang buhay ay nagbigay ng kaluguran sa Diyos. That's what we read dito sa Bible, sa Book of Hebrews. Nanampalataya siya at lumakad siyang kasama ang Diyos. Now, ang pananampalatayang kalugod-lugod sa Diyos is, based sa binasa natin dito, ay naniniwala ka, nananalig ka na ang Diyos ay nag-i-exist. Kung ang Diyos ay nag-i-exist, then may takot ka sa Kanya. Hindi takot na nanginginig ka, takot na may paggalang ka, sumusunod ka sa Kanya. Hindi yung, you know, that He exists, pero wala kang fear, wala kang reverence. No. Together ito, you believe na nag-exist siya and you give respect sa Kanya, na siya ay makapangyarihan, na malikha ng lahat, at siya rin ay mapagmahal na tagapagligtas. So, this is what is pleasing sa life ni Enoch. He listened at pinaniwalaan niya ang salita ng Diyos, and nag-respond siya, tumugon siya sa pananampalataya, ng may pananampalataya. And even ganito rin ngayon, God is pleased sa mga taong lubos na nananalig sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Nanampalataya si Enoch, according sa verse 6, Hebrews chapter 11 verse 6, nanampalataya si Enoch na ang Diyos ay nagbibigay gantimpala sa mga tapat na humahanap sa Kanya. The Bible tells us sa Book of Romans that no one seek God because lahat ay pumunta o ginagawa ang sarili nilang kagustuhan. No one is righteous, no, not one. And so, that is the reason why na dumating ang Panginoon. Siya, in fact, sabi ng Biblia, siya ang humanap sa atin, siya ang nagsik sa atin na naliligaw. Until na tayo ay, not because na you know, ang Diyos hindi niya alam kung nasaan ka, but ang ibig sabihin ng hinahanap is those na mga tao na, you know, who would repent sa kanilang mga kasalanan, naliligaw because we are in the direction sa sarili nating kagustuhan sa kasalanan. But, you know, God save us mula sa kadiliman. God save us sa, you know, maling direksyon ng buhay. And, you know, we put our faith sa Kanya at sa Kanyang ginawa doon sa cross. And tulad ni Enoch, maaari tayong lumakad na kasama ang Diyos. And what does it mean na lumakad ang kasama ang Diyos? According sa dito sa binasa natin sa Hebrew, ito ay pamumuhay na may pananampalataya. Ang paglakad na kasama ang Diyos ay nangangahulugan sa pamumuhay sa pananampalataya. Alam ni Enoch na darating ang araw na haharap siya sa Diyos at mananagot siya sa Kanya. Kaya namuhay siya sa paraang nakakalugod sa Diyos. Let's remember, na ang buhay natin dito ay panandalian. Lumalabay lang kita dito. One day, aarap tayo sa Diyos and we will be accountable sa buhay natin. Secondly, ang paglakad ng kasama ang Diyos, it means mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. So, una, pamumuhay ng may pananampalataya, pamumuhay sa pananampalataya. Second, mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Paano namuhay po si Enoch? Namuhay siya ng ayon sa kalooban ng Diyos. Let's go back, di ba? Remember the context. Yung mga nakapalibot, puro mga makasanlibutan. Mga tao sa panahon nila ay hindi kinikilala ang Diyos. Puro ang sariling kagustuhan ang kanilang sinusunod. And sabi dito, namuhay si Enoch na kasama ang Diyos. And ibig sabihin na namuhay siya ng ayon sa kalooban ng Diyos. Nagpakasakop siya sa Diyos. Sinunod niya po ang kanyang kalooban. Si Enoch ay namuhay na lubos na sinusunod ang Diyos. Naniniwala siya na God's ways is better than my way. Ang paraan ng Diyos ay mas mainam kaysa sa paraan ko. Maring, some of you, matagal lang mananampalataya. Ngunit, kamakailan lamang you feel nga na dismaya ka, alungkot, parang walang kagalakan. And why is that? Na ganyan ang naramdaman mo. Dahil perhaps hindi mo sinusunod ang halimbawa ni Enoch. Lumalakad kasama ang Diyos at namumuhay ng kalugod-lugod sa Diyos. Alam niyo po, ang tunay na mga masayang tao ay hindi ang mga taong nakatuon sa kanyang sarili.
kundi sila ay nabubuhay upang magbigay ng kaluguran sa Diyos. Kung araw-araw nakatuon ka palagi sa sarili mo, hindi ka magiging masaya. Kung palaging ang sentro ay me, I, palaging bida ng buhay natin, sarili natin, hindi ka magiging masaya. Hindi ka kontento. Palaging may kulang. Pero kung ang buhay mo ay palaging ang focus sa Diyos, sentro siya ng buhay mo, masusumpungan mo ang tunay na kagalakan. Now, back sa Genesis dito sa story, sinabi ni Moses tungkol kay Enoch na namuhay siyang kasama ang Diyos. Pagkatapos, nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinabi sa Hebrews chapter 11 verse 5, dahil sa pananampalataya si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. So si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan, physical death. Kinuha siya ng Diyos na buhay mula sa lupa at dinala diretso sa buhay na walang hanggan. Ang isa pang dinala sa langit sa Old Testament na buhay ay si Elijah. Right? Elijah. This is the first picture about sa promise sa New Testament tungkol sa mangyayari when the Lord returns. Pagbabalik ng Panginoon. In fact, basahin ko po sa inyo 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, pagkatapos tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. And also sa 1 Corinthians chapter 15 verses 51 to 52. 51, isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta, sapagkat sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. So let me establish this. Ilalatag ko po sa inyo yung sinasabi dito. Sa aklat ng Genesis, makikita natin ang katulad na sitwasyon na sinasabi na mangyayari sa hinaharap. It is the picture of what will happen when the Lord returns. Ang baha ay paghuhukom ng Diyos sa masamang mundo, sa sangkatauhan. And sa Revelation, may paghuhukom na tinatawag na Great Tribulation Period, matinding paghihirap na daranasin ng sangkatauhan, na kung saan ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot sa mga tao na binigyan niya ng mahabang panahon ng pagkakataon pero pinili pa rin talikuran siya. Okay? So, ito'y tinatawag na Great Tribulation Period o matinding paghihirap na kung saan 7 taon, 7 years na mararanasan ng masamang mundo ang galit ng Diyos dahil sa pagtalikod sa Kanya at dahil sa kasamaan. Now, sa katapusan ng judgment, lahat ng hindi mananampalataya, lahat ng mananampalataya, bago ang paghuhukom, bago ang paghuhukom, lahat ng mananampalataya ay ma-rapture. At si Enoch, bago dumating ang baha, paghuhukom ng Diyos, si Enoch ay kinuha ng Diyos. Nawala siya dahil kinuha siya ng Diyos. So, diretso sa walang hanggan. Now, sa New Testament, binanggit din sa New Testament, tayo, naniniwala tayo based sa sinasabi ng Biblia, may basihan tayo, tinatawag na pre-trib. Ibig sabihin ng pre-trib, kukunin muna ng Panginoon ang mga mananampalataya ng biglaan, mawawala sa lupa, bago ibuhos ng Diyos ang kanyang matinding parusa sa sangkatauhan. Gaya ng picture na nangyari dito sa Genesis. Okay? And that's, if you're reading your Bible, kung nagbabasa ka, you know what I mean. Alam mo kung saan ito mababasa. Okay? So, magkakaroon ng rapture, harpazo sa Greek, ibig sabihin, caught up, paitaas, biglang kukunin sa isang kisap mata. Urasan nyo ang inyong mata ang pagpirok. Kung pira ba ka segundo. Hindi pa siguro segundo, pirok na, no? Biglaan, mawawala. So, that is the picture of what will happen when the Lord returns. Okay? Mayroong grupo, if you notice, mayroong grupo ng mga tao na mananampalataya na lumalakad sa pananampalataya na ililigtas sa paghuhukom. Sila ay biglang kukunin o yung tinatawag sa theology na rapture bago magsimula ang paghuhukom. And it's getting worse, getting worse. We know na palapit na ito.
'Di ba? Sabi ni Jesus, ito bago ito mangyari, makikita niyo ang tagutom, magiging malala ang kasamaan ng tao, magkakaroon ng mga labanan bansa sa bansa. So we're getting closer to that. Papalapit na tayo ng papalapit. So si Enoch, maaaring tingnan natin, he is a picture of church na kinuha bago dumating ang paghuhukom. And that's what will happen. Let me say it again. Rapture, kukunin ang mga mananampalataya, ang iglesia, hindi ang building. Okay? Sinasabi ng iba na ang iglesia ay building kaya napapagandahan ng simbahan. Ang iglesia ay buhay na mga nilalang. Ito ang mananampalataya na kukunin ng Diyos sa kanyang muling pagbabalik. So mayroon ding grupo ng mga tao na pinili ng Diyos bilang kanyang bayan, na kanyang ipagpapatuloy na ililigtas sa panahon ng paghuhukom. Makakaranas sila ng pakikipag-ugnayan sa Diyos at muling pupunuin ang mundo pagkatapos ng paghuhukom. Si Noah ay maaaring tingnan natin bilang simbolo ng bansa ng Israel. Maraming ang Israel they will go sa matinding paghihirap dahil many of them ay tinanggihan si Jesucristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, Messiah. So, maraming mga Hudyo ang dadaan sa matinding paghihirap, hindi makakasama sa rapture. So, mga Hudyo na tinanggihan si Kristo. But God will save them sa matinding paghihirap nito at may mga sa paghihirap na ito ay may mga mananampalataya, mananalig sa Panginoon. Imagine nyo, kailangan pang dumaan sa paghihirap bago pa manalig sa Panginoon. Pero they are the first group na binigyan ng pribileyo pero tinanggihan nila. And they extend sa atin ang blessing, ang pribileyo. And we are thankful for the salvation na in-extend sa atin ng Panginoong Jesucristo. Now, if you notice, si Enoch ay ama ni Methuselah na namatay sa taon ng baha. Bagaman kabilang si Enoch sa generation bago ang baha, hindi niya ito nasilayan dahil dinala siya ng Diyos sa langit or na-rapture siya bago winasak ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng baha. And the same with the church, believers, na kung saan ililigtas niya bago magsimula ang 7 taon na matinding paghihirap. Samantala, ang natitirang mga tao, aside sa kanina mga naiwan, kabilang ang Israel, ang mga piniling bayan ng Diyos ay dadaan sa paghuhukom. Ngunit tulad ng pagprotekta ng Diyos kay Noah sa arka, di ba? God have protected Noah sa pamagitan ng arka. Kanya ring iingatan ng Israel sa Sela, iingatan siya, itatago sila, puproteksyonan sa Petra, sa batong lungsod ng Petra, for 3.5 years. Sa 3.5 years, magkakaroon ng peace. Si Antichrist ay world leader. Siya ay magra-rise at mag-o-open ng kapayapaan sa buong mundo. 12 nations will be united. And then pamumunuan, 10 nations will be united, katulad po ng mga daliri ng kamay at paa. 10 nations will be united. And si Satan ang mangungunas ng kapayapaan, but may behind na motibo si Satan. After 3.5 years, lalapastanganin niya ang Jerusalem, ang templo ng Jerusalem. At doon siya magpapakilala, doon siya magbibigay ng command na sambahin siya. Tatago ang mga Hudyo, and God will protect them. And so, some of you hindi pa naiintindihan ng malalim ang tungkol nito, pero we studied it when we go through the Revelation noong ilang taon na ang lumipas. So, if you want to dig deeper, mas maintindihan pa ito, read your Bible. But let me read Revelation chapter 12. Ito po ang basihan so that you would see na hindi nagsasalita si pastor base sa kanyang opinion. Revelation chapter 12 verses 13 and 14. Nang makita ng dragon na itinapon siya sa lupa, hinabol niya ang babaeng nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit ang babae binigyan ng 2 pakpak ng malaking agila upang makalipad papunta sa ilang. Doon siya aalagaan sa loob ng 3.5 taon, 3.5 years, upang maligtas sa pananalakay ng ahas, and that is the serpent or the Antichrist. And then sa Isaiah chapter 16 verses 4 and 5, patirahin ninyo kami sa inyong bayan, kaming mga pinalayas sa Moab. Ito yung Israel na magtatago, tatakas mula kay Antichrist. Ingatan ninyo kami sa pagnanais na pumatay sa amin.
At lilipas ang pag-uusig, mawawala ang mamumuksa, at aalis ang nananalanta sa lupain. At dahil sa wagas na pag-ibig, itatatag ang isang trono, at uupo doon ang isang hatol ng tapat. Magmumula siya sa angkan ni David, isang tagapamahalang makatarungan at mabilis sa paggawa ng matuwid. And after the tribulation periods, Prenupsiya, ang pagbabalik ng Panginoon to establish His throne, and He will reign for 1,000 years. Tinatawag ito sa theology na millennium o millennial kingdom. So, it is believed na ang Isaiah chapter 6 yung binasa natin ay prophecy about sa end ng panahon, katapusan ng panahon, na nagsasaad na magiging kanlungan ng Israel ang Moab. Tataka sila mula sa galit ng Antichrist matapos ang abomination, desolation, paglapastangan sa templo ng Jerusalem. Wala pang templo ang Jerusalem ngayon, ha? Walang templo. But when the Antichrist will come, He will establish a temple sa Jerusalem. I-search nyo kung may templo ang Jerusalem. Pagkatapos na winasak na, I think during the time of Babylon, na nawasak lahat, and until now, wala pa silang templo. Okay? But during the time of Antichrist, pag dumating si Antichrist, gagawa siya ng templo at lalapastanganin niya ang Jerusalem. So, ang Israel na tumakas mula sa galit ng Antichrist, hahanapin ang kanilang kanlungan sa mga lugar na tulad ng Moab. But God will protect them mula sa kanilang kaaway hanggang sa malipol at maubos ang mga mananakop, ang mga masasama sa mundo. Sa mga huling araw, itatatag ang trono. That's what we read dito. Itatatag and even sa Revelation, itatatag ang trono ng Messiah. Siya mismo upo dito. Ang kanyang pag-aari, it will be a powerful reign and righteous na pag-aari. Maghuhukom siya, magtataguyod siya ng katarungan, magpapalaganap ng katarungan sa buong mundo. Wala ng corruption, wala ng violence, wala ng pag-murder, pagpatay. When Jesus reigns, He will reign ng makatarungan, matuwid, at makapangyarihan. And that's what we look forward. Sa matinding pasama ng mundo, and that's our prayer. Lord, bumalik ka na at maghari ka. We know na habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, that's because binibigyan niya ang tao ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya, magkaroon ng personal na relasyon sa Kanya, at pahintulutan siyang maging king, maging Panginoon ng buhay niya. Now, another important thing na dapat natin makita mula dito sa Genesis chapter 5, again, you know, if kung sa atin lang, parang wala na, para pangalan lang naman to, wala tayong matututunan. But if we dig deeper, palaging mayroon na may papakita sa atin na ang Panginoon kung tayo ay nagsasaliksik ng salita ng Diyos. Another important thing mula dito sa Genesis chapter 5 ay si Lamech ay may pananampalataya. Sa verse 29, sinabi niya tungkol sa kanyang anak na si Noah. Sabi niya, pinanganak ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at paghihirap. Alam ni Lamech kung gaano kagrabe ang dulot ng mapanirang epekto ng kasalanan at ang sumpa nito. Ngunit, tandaan po natin na hindi kayang burahin ang kasalanan ng pag-asa na magpapadala ang Diyos ng isang comforter or savior para sa atin. And that hope ay magmumula sa lahi ni Lamech, sa lahi ng anak ni Lamech na si Noah at ng kanyang anak na si Shem. And lastly, ang lahi na ito ay magdadala ng tagapagligtas sa mundo. And we know Him, ito ay ang Panginoong Hesukristo. Namatay sa cross para sa ating kasalanan, nabuhay muli para bigyan tayong buhay na walang hanggan sa lahat ng mga sasampalataya sa Kanya. And if you will repent, pagsisihan mo ang iyong kasalanan at mananalig ka sa Panginoong Hesukristo bilang iyong tagapagligtas, and then that's where it start ang paglakad na kasama ang Diyos. You cannot say na lumalakad ka kasama ang Diyos nang hindi ka nagsisisi at tumatalikod sa iyong kasalanan. Ang paglakad na kasama ang Diyos ay nagsisimula when you repent. Sisi at talikuran ang iyong kasalanan. Ang buhay na tulad ng buhay ni Enoch, and it will brings you sa langit, hanggang sa langit. Now lastly, you notice na mas matagal na nabuhay si Methuselah. Siya mas matagal na nabuhay kaysa sa ibang tao. Notice in verse 27. Namatay siya sa gulang na
969 na taon. So ang mahabang buhay. Ang mahabang buhay ni Methuselah hindi aksidente. Alam niyo kung bakit nabuhay pa siya ng mahabang panahon? It is because of the grace of God. Pinahabang buhay niya ng Diyos upang mabigyan ng mga tao ng sapat na panahon na magsisi bago dumating ang flood. Bago wasakin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Mahaba ang pasensya ng Diyos. Pero darating ang panahon, sabi pa, enough is enough. May tubtuban ang ngatanan. Nang siya ay mamatay, si Methuselah, saka lamang dumating ang baha. Interesting. Sabi ng Biblia sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. So bakit hindi pa bumabalik si Jesus hanggang ngayon? Iniisip ng ilang tao na baka naantala. Baka nakalimutan ng Diyos ang kanyang pangako na bumalik siya. Do you believe that? Na nakalimutan ng Diyos na magbabalik pala siya? Ipinaliwanag ni Peter na hindi mabagal ang Diyos, kundi siya ay mapagpasensya. Binibigyan ng Diyos ang mga tao ng panahon na talikuran ng kasamaan at magsisi. Nais ng Diyos na lahat ay magkaroon ng pagkakataong piliin siya at ayaw niya na sino man ay malipol, maparasahan. For us today, some of you, God is reminding you na God has been patient sa iyong buhay, sa iyo, matiisin, mapagpasensya. And it's like a parents. It's like sa parents. Mapagpasensya sa kanilang anak. At the same time, they want their children na mag-grow, mag-mature, natututo, nagpapasensya habang natututo at lumalago. And so binibigyan din tayo ng Diyos ng panahon to realize, maunawaan natin kung ano ang tama at nakakalugod sa Diyos at piliin ang tamang landas. Maaari natin itong ituring bilang pagkakataon na talikuran ng maling gawain at magbalik loob sa Diyos. And God is speaking to you this morning. The Bible says, do not harden your heart. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Ang kanyang paanyaya ay malinaw. Pagsisihan mo at talikuran mo ang iyong kasalanan. Magbalik loob ka sa Kanya. Ang pagsisisi ay hindi lamang, Lord, sorry Lord. But then, balik na naman, gawin mo na naman. Tapos sabi mo na naman kay Lord, Lord, sorry Lord. Balik ka na naman. Balik ka na, sabi mo na naman kay Lord, Lord, sorry Lord. It's not just asking sorry. Ang repentance ay hindi lamang paghingi ng tawad. Ito ay pagbabago ng iyong pananaw na iayon mo sa salita ng Diyos. Ito ay pagbabago ng iyong direksyon na iayon mo sa salita ng Diyos. Ito ay pagbabago ng puso at pagtalikod sa mali upang mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Maraming nagkamali ka, nadapa ka sa buhay, or pinili na humiwalay sa Diyos. But there is always mercy at pagkakataon upang bumangon. Hindi niya gustong mapahamak ka. Nais niya makaranas ka ng buhay na lubos na puno ng kapayapaan at kagalakan. And so God is calling, God is speaking, God is inviting you. Surrender your life. Tama na. Tama na puro ikaw na lang palagi na susunod. Bigyan mo ang Diyos ng pagkakataon na siya masunod sa buhay mo. Because God's ways is better than your way. Perhaps some of you hindi pa ito nakaka-relate, hindi nyo pa naranasan, but I trust na alam nyo itong sinasabi ko, that God's ways is better than our way.
Your way leads you to distraction, kapahamakan. God's way, it will lead you sa tamang landas. Surrender your life. Family, surrender yourself to God. Receive His forgiveness. Allow God na siya ang kanyang kalooban, ang masunod. Like a prayer ni Jesus, your will be done, Lord God, your will be done. There is a story about isang mga lalakal sa London na nagngangalang Henry Goodyear. He criticized the Bible. Hindi siya sumasang-ayon sa Biblia. Hindi niya gusto ang sinasabi ng Biblia. Palagi niyang kinikriticize. And one time, araw ng linggo, sumama siya sa simbahan para mapagbigyan lamang ang kanyang pamangkin. Nadismaya ang dalaga nang malaman niya ang mensahe ng pastor ay mula sa Genesis chapter 5. Genesis chapter 5. Habang binabasa, tilang para sa kanya nakakabagot na listahan ng mga pangalan. Nagtaka siya kung bakit iyon pang napiling teksto sa araw na dumalo ang kanyang tito. Para sa kanya, boring. Ngunit habang naglalakad sila pauwi, hindi niya alam na ang mga salitang at namatay siya at siya'y namatay ay paulit-ulit na tumatak sa kanyang tito. Sa isip ng kanyang tito. Kinabukasan, hindi makapag-focus si Goodyear sa kanyang trabaho. Naggabing iyon, hinanap niya ang Biblia ng kanilang pamilya at muling binasa ang mga salitang at namatay siya. At namatay siya. And naisip niya, na-realize niya, ngayon, nabubuhay pa ako. Ngunit balang araw, mamamatay din ako. Sana ko pupunta pagkatapos ng buhay na ito, pag ako'y namatay. For some of you, walang assurance because you know sa iyong sarili na mumuhay ka ng hiwalay sa Diyos. For some of you, walang assurance because you know sa iyong sarili na namumuhay ka na I. Anong sentro ng sin? Ang sentrong letter? I. Nang gabing iyon, lumapit siya sa Panginoong Hesukristo at humingi ng kapatawaran. Tinanggap si Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Sinasabi po ng Biblia sa Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa tao ang mamatay ng minsan, isang beses. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Huwag mong isipin na matagal pa bago dumating ang kamatayan. So enjoy lang muna ako sa takbo ng sanlibutan. Maikli ang buhay para gamitin sa kasalanan. Ang buhay ay magiging makahulugan kung ito ay ginagamit para sa kaluwalhatian ng Diyos. And so don't think na matagal pa bago dumating ang kamatayan. Ang buhay ng tao ay ang kamatayan biglaan. Sinabi ni Jesus, ang nakikinig sa akin salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. And this is the promise for you na dapat mong tanggapin ngayon. If you are in Jesus Christ na at lumalakad kasama niya, ang meron ka ay buhay, hindi kamatayan. Maaaring mamatay ka sa physical na katawan, but the Bible says na mabubuhay tayo at makakasama ang Panginoon magpakailanman. May buhay na walang hanggan sa mga nakay Kristo na. At kung mangyari na buhay ka pa, kapag bumalik ang Panginoon, ang iyong katawan ay hindi mamamatay, kundi babaguhin sa isang maluwalhating katawan upang makasama ang Panginoon. And so, again, let me remind you, sinasabi sa Peter, talikuran nyo na ang kasalanan. Pag sinabing talikuran ng kasalanan, hindi ibig sabihin nga hindi ka madadapa sa kasalanan. Ibig sabihin ng talikuran ng kasalanan, ang nagpapatuloy sa kasalanan, ang nag-i-enjoy ka sa kasalanan, ang parang baliwala lang sa'yo, okay lang sa'yo ang sala. Yun ang ibig sabihin ng talikuran ng kasalanan.
Yung buhay na okay lang sa iyo na hiwalay ang direction mo sa kalooban ng Diyos. Kasi ang nais natin ay malapit sa Diyos, kasama ang Diyos. And again, ulitin ko, ang malapit sa Diyos, kung saan ang direction niya, doon din ang nais mong direction. Sinabi ng isang preacher, ang ipinanganak ng minsan ay mamamatay ng 2 beses. Ang ipinanganak ng 2 beses ay mamamatay ng minsan. Minsan ibig sabihin 1 beses. Ulitin ko. Ang ipinanganak ng 1 beses ay mamamatay ng 2 beses. Pinanganak ng minsan ay mamamatay ng 2 beses. Ang ipinanganak ng 2 beses ay mamamatay ng minsan. Ang pinanganak ng minsan, ito po ay physical na kapanganakan lamang, ay mamamatay ng physical na kamatayan at aarap sa ikalawang kamatayan. Ang pinanganak ng 2 beses, na pinanganak ka sa physical at naipanganak ka na born again, sa spiritual. Tayo ay makasalanan at kailangan natin mabago. At mababago lamang kung tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kung tatalikuran natin kasalanan at magbabalik loob sa Diyos. Ang ipinanganak ng 2 beses ay mamamatay lamang ng physical na kamatayan, ngunit may buhay na walang hanggan kay Hesus Kristo. And so, which one ang pipiliin mo? Ang buhay na malapit sa Diyos, kasama ang Diyos, o ang buhay na hiwalay sa Diyos? Because we know na ang buhay na hiwalay sa Diyos ay ang buhay na papunta sa kapahamakan. I pray na piliin natin na mamuhay na malapit sa Diyos. May pananampalataya at patuloy na nananatili sa kalooban ng Diyos. Let's bow our head. Our gracious and loving Father, Lord, nais namin na mamuhay na malapit sa iyo at kasama ka araw-araw ng iyong presensya, marinig ang iyong tinig, mabuhay sa paraang nagbibigay ng kagalakan sa iyo. Ituro mo po sa amin ang ganap na pagtitiwala sa iyo, ang pagsunod sa iyong mga nais. Tulungan mo po kaming mamuhay palagi sa pananampalataya, mamuhay ng matuwid at maging ilaw sa mga taong namumuhay sa kadiliman. Naway ang aming buhay magbigay sa iyo ng kaluwalhatian. Tulungan mo kaming mabuhay ng ganap na nakasurrender sa iyo. Naglalakad, nakasama ka sa buhay namin. Lord, pagpalain mo po ang bawat puso na narito, na palaging desire ng bawat isa ay magkaroon ng malapit na relasyon sa iyo. At para sa mga wala pang personal na relasyon, I pray na ang kanilang puso ay maging malambot sa iyo, sa iyong panawagan na tumalikod sa kasalanan, magbalik loob sa iyo. Tanggapin ka, maging Panginoon, maghari sa kanilang buhay. Nang iyong kalooban, ang naisin nila sa kanilang buhay. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, kami nananalangin. Amen. Amen.